Meron daw pong isang matandang lalaki, mga 80 years old ang edad, na pumasok sa clinic ng isang medical doctor para sa kanyang regular check-up. Nang makita siya ng doktor, sabi sa kanya, "Tatang, kumusta naman po kayo?" At sabi nung matandang lalaki, "Ox na ox, Dok. Sa katunayan nga po, meron akong batang-bata na asawa. At siya ay nagdadalang tao na sa una naming anak." Gusto pang pangalawa, no? Nanlaki ang mata ng doktor nang marinig niya ito at sinabi sa kanya, sa matanda, "Tatang, may kwento po ako sa inyo. May kaibigan akong hunter na lumakad ng maaga para makapanghuli ng hayop sa gubat. Sa pagmamadali nga lang niya, ang nadala niya ay payong sa halip na rifle. Habang nasa kagubatan, nakita niya ang isang mabangis na leon. Ito ay inisinta niya sa kanyang payong at pinaputukan ito. Bang! Ang leon ay bumagsak, patay. Sabi ng matandang lalaki, "Ha? Teka, imposible naman yan. Payong lang ang dala niya. Meron sigurong iba na nakabaril sa leon." At sabi ng doktor, "Tama ka riyan, tatang." Parang sinasabi ng doktor, imposible din na yung matanda ang dahilan kung bakit nagdadalang tao ang kanyang asawang batang-bata. No? Dahil hindi lang siguro dahil siya ay matanda na, kundi sa kanyang pagsusuri sa kanya bilang doktor, ang kanyang daladala ay hindi na pamatay. No? So ibig sabihin, meron ding ibang nakabaril. No? At kaya ako binahagi ang kwentong ito dahil kung sa kwentong ito napag-uusapan na ang imposible, no? Ganon din nga sa ating mga pagbasa sa ika-4 na araw na ito ng Misa de Gallo. No? Sa unang pagbasa, sa kabila na ang asawa ni Manoah ay baog, ito ay nagdadalang tao. At gayon din si Elizabeth sa ating ebanghelyo, na maliban sa baog, siya ay matanda pa. No? Kaya lalong imposible na siya ay magdalang tao. No? Kung isipin natin na ang tulad sa kwento na may ibang bumaril, sigurado nga, no? May ibang bumaril pero hindi tulad ng hinala ng doktor na may naganap na pagtataksil, kundi dahil kaya nagdalang tao ang asawa ni Manoah at si Elizabeth na baog at matanda pa, ay dahil binaril sila ng kapangyarihan at kabutihang loob ng Diyos. At sa kapangyarihan at kabutihang loob ng Diyos, wala talagang imposible. At kung sa kwentong aking inilahad, kaya nangyari ang imposible ay dahil may pagtataksil na naganap sa ating mga pagbasa, kaya nangyari ang imposible ay dahil may katapatang naganap. Kumbaga doon sa kwento, unfaithfulness sa mga pagbasa, unang pagbasa at ebanghelyo, faithfulness. Faithfulness to their prayers, faithfulness to their trust in the Lord. At dala ng kanilang katapatan at pananalig, sila ay dininig. Sila ay ginantimpalaan ng Panginoon. Hence, God made the impossible. At ito ang mensahe at paalaala sa atin ng ika-4 na araw na ito ng Misa de Gallo. How strong is our faith? How consistent are we to pray? And how long are we faithful to stay with God? Naging expression, di ba, yung kapit lang, walang bibitaw. Kaya hanggang kailan tayo kakapit sa Panginoon? Sa awit ni Gary V, no? Parang sinasabi nga ni Lord, di ba? Kapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. No? At magawa kaya natin na katulad ni Elizabeth, sa kabila na inabot na siya ng katandaan at ang tagal dininig ng Diyos ang kanyang matagal na siguradong panalangin na magkaanak. O kung hindi man yon talaga ang hinihiling pa niya, dahil maaring dahil siya nga ay baog at lalo na nung matanda na talaga, ay hindi na siya umasa pa doon, but she continued to pray sa kabila na sa tagal ng panahon ay meron siyang nais na mangyari at magkaroon na sa kanyang buhay. Hindi man dininig yung matagal niyang panalangin, pero
May iba siya ng intensyon and she continued to pray and trust in the Lord. Kasi yung iba, di ba, kadalasan basta may hindi ipinagkaloob si Lord na kahilingan, tampo na. Tinatamad ng magdasal, no? Parang iniisip, what for? Bakit pa kailangan magdasal? Hindi naman dinidinig yung panalangin Kumbaga kapag okay ang lahat, praise the Lord. Kapag hindi, erase the Lord. No? Laman talaga kapag dinidinig din, laman talaga ng simbahan, nagdadasal palagi. Pero paano nga kung may mga bagay na hindi ipagkakaloob si Lord? May panalangin at kahiningang matagal na wala pa ring kasagutan. Again, ang hamon nga sa atin is to be consistent and faithful to our prayer life. And speaking of consistent, isang magandang paalaala ito sa mga tinatawag na seasonal Catholics. Na maliban sa kasal, binyag at libing mo lang makikita sa simbahan o pupunta ng simbahan ay kapag simbang gabi at Holy Week lang din. Kaya sa mga guilty dito, time to be consistent in our prayer life and faith. In good times and in bad, si Lord pa rin dapat ang tinatawag, si Lord pa rin dapat ang kinakapitan, o sa Kanya pa rin dapat umaasa. I'm really surprised on other people na parang tumatakbo yung buhay nila, no? Isang linggo, isang buwan, na hindi ba lang magawang magsimba, no? Parang yung takbo ng buhay nila, gagawin nila yung mga bagay na ito without really thinking, spending time with the Lord, no? Yun ang nakapagtataka, no? Ngayon, may isa pang punto na magandang bigyang pansin at pagninilay sa ating ebanghelyo, at yun ay may kaugnayan kay Zacarias. Actually, Elizabeth and Zacarias were both described as upright in the eyes of God and lived blamelessly. O na sila'y kalugod-lugod sa Diyos na mumuhay ng ayon sa utos at tuntuning mula sa Panginoon. Meaning, walang question sa pagganap nila ng prayer life or spiritual activities. No? And yet, si Zacarias, nung binalita sa kanya ng anghel na magdadalang tao nga si Elizabeth, siya ay nagduda. Siya ay hindi maniwala. No? Kumbaga, ang dating, prayerful and yet doubtful. Kaya tuloy, pinipi siya ni Lord. At dito, maraming guilty. Kahit madasalin, kahit nagpipreach pa ng about faith or even talk about faith or giving talks about faith, kapag naharap na sa sitwasyon na kakaiba, hindi inasahan, hindi madali, hindi ka panipaniwala, mahirap unawain, nagdududa na, hindi na makapaniwala. Kaya kung iisipin, nais pakita sa atin sa pamamagitan ni Zacarias na faithfulness is not just consistency to prayer or to pray, but consistency to believe. Faithfulness is not just consistency to pray, but consistency to believe. At nawa ito nga ay ating magawa at maipakita sa ating buhay at pananampalataya. Dahil oo nga't sa Diyos, walang imposible. Ngunit, naniniwala pa talaga tayo dito. Kaya't sa mga simbang gabing ito, hangarin nating hindi lang makabuo ng 9 na araw. No? Kasi parang yun lang yung intensyon ng marami, yung objective when they go to masses on Misa de Gallo or simbang gabi. No? Makabuo ng 9 na araw. No? So sa simbang gabi ngang ito, hangarin natin hindi lang makabuo ng 9 na araw, kundi maging buo na lagi ang ating pananampalataya at paniniwala sa Diyos, anuman ang mangyari. Amen.